yung PACC, mas maraming kapangyarihan yun. Maraming ang di ba, napakulong, nakasuhan, di ba? Yun pa lang yung unang act mo is to abolish. That tells you a lot about this administration. At that point in time, he was not an anti-corruption advocate, right? 3 years from now, what happened? Belated na nalaman niya na may ganyan, so bakit mo inalis? If you really knew your history and the degree of corruption there is in every administration, you wouldn't want a PACC. So I don't understand whatever came to his head that his first act was alisin yan. So ibig mo sabihin ngayong after 3 years, belatedly anti-corruption advocate ka? Meron po ipinasang resolusyon ang Senado, no? Nasa 15 pero nagpahayag din si Senator Chis Escudero yung kanya pagsuporta kung present daw siya nun. Ang lumagda dito nga po sa paghimok sa ICC na isailalim sa house arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong basa po ninyo dito, ma'am? Though alam natin na kumbaga hindi naman talaga mapag-uutusan pero still may impact pa rin yan na eto nagkaisa yung mga senador, mga representative ng mga Pilipino para dito sa issue na ito. Anong nakikita, basa niyo po dito, ma'am? Alam mo, malaking bagay yung resolution na yan dahil it came at the time na grabe ang pagkakawatak-watak ng politika natin, no? Makita mo naman consistent yung tatlo na humindi. Tapos meron kang isang Senate President na hindi mo maintindihan yung kanyang explanation of vote at meron kang isang Tulfo na humihingi ng preba kung totoo daw, no? Setting that aside, at tama ka na ang ICC naman hindi yan titingnan, pero malaking suasion yan internationally na may nagsasabi, at yan Senado ng Pilipinas na nagsasabi na pauwi na sa Pilipinas at dito na parang meron kang nagsasabi sa ICC na we will take care of him, no? Hindi ko lang alam kung anong persuasive power sa ICC, pero certainly globally that would send signals to everyone that we want to settle this issue fast, and having him here in the Philippines will actually pave the way for kung gustong pailan ng kaso, pailan dito. Opo. Ma'am, dito naman po sa Article 2, Section 3 ng atin pong 1987 Constitution, yung role po ng ating militar. Dahil ang sinasabi nga dito, civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure sovereignty of the state and integrity of national territory. Gaano kahalaga ito, ma'am? At nakikita niyo po ba na nagagampanan ito sa kasalukuyan ng ating militar? Considering pag nagbasa ka, ang daming ang di ba? Mga basa internet ngayon, mga nepo baby na lumulutan na yung mga ganyang termino, yung contractor na bahira na ng masamang impresyon, yung mga contractor ginagawa na ng meme, ginagawa na ng mga iba't ibang mga patawa sa simpleng pamamaraan doon. Makikita natin yung galit ng taong bayan. Pag meron na namang mga pagbaha, maaalala na naman yung korupsyon na ginawa. Like kagaya doon sa Mindanao ngayon, sa Sarangani, grabe yung mga pagbaha. Nung nagkaroon nga ng lindol doon sa Bugo City, mga larawan na nakita nila na nakapag-conclude agad yung mga netizen na ay naku, substandard yan. Lumulutang every time na meron po mga sakuna, every time na meron mga kalamidad po. Ano po masasabi niyo po rito, ma'am? Well, alam mo, ang AFP, protector talaga of the people. Yan yung dinesignate na role ng saligang batas natin, no?
So dapat patas lamang sila, dapat walang pinapanigan. Oo, may chain of command sila. Pero pag yung chain of command gumagawa na ng mali, right rin naman nilang wag sundin yung chain of command. Ang akin lamang, siguro tingnan nila sino ba ang nag-cut ng modernization fund nyo? Sino ba ang instead na bigay yung retirement benefits, chinap-chap? Huh? So, kung talagang walang politika dyan, dapat hindi nagkaroon ng pagtawag ang speaker. Nakita ng lahat. Para lamang sabihin sa mga general na, ito ang ginawa namin. Sino rin ang umikot sa bawat kampo at nag-parade in review effect pa, no? At may offer na itong pondong ito, gagawin natin ito, basta ibabalik mo. Yung mga yan, paraan para sulsulan ang ating Armed Forces of the Philippines. I hope they remain truly protectors of the people, na in any event that whatever happens to our country, they will choose to be protectors of the people and not protectors of a family, because that is not their role. Opo. Ma'am, mga huling topic na lamang po doon sa ICI pala, merong nabanggit si Congressman Erice na meron siyang nakausap ng isa sa mga miyembro daw doon. Oo. Na parang magre-resign dahil nga sa kukulangan ng kapangyarihan, walang pangil. Nakikita niyo po ba, isa rin ba ito sa magiging patunay na parang show off lang itong komisyon na ito? Isang ka naman nakakita, Admar, ni walang technical staff. Wala yung technical staff, walang technical office, walang kagamitan, di ba? So, kung ikaw ay hihingi sa Office of the President, alam mo naman bureaucracia. Tapos kung wala nang ang pera, anong ibibigay, di ba? So, ito sheer will na lang nung tatlong umupo dyan, tatlo ba? Apat na yata, apat na umupo. So, maraming bulong-bulungan tungkol dyan sa taong yan, kasi marami na rin siyang sinabihan na nagagamit lamang siya at mukhang hindi ito yung direksyon na gusto natin patunguhan. Nakakapanghinayang kasi nung umpisa pa lang, marami na nagsabi na lagyan mo ng kapangyarihan, lagyan mo ng ngipin yung ICI. Ang mga congressman at senador, hindi institutionalize natin, ipasa natin ito para maging Republic Act. So now, it's all under the aegis of the President, and parati kong sinasabi, who wields the baton? The ICI reports directly to the President. It is a creation of the President. And if they do not have the money or the wherewithal to effectively discharge their functions, that is reflective of the kind of leader who created the ICI. So problematic yan. Matatandaan natin, di ba, meron namang PACC. Yan ang unang inalis, di ba? Yan yung unang inalis. Tapos kalaunan gagawa. Mas ano po yung ano mo dun sa PACC compare dito sa ICI, ma'am? Ay, yung PACC, mas maraming kapangyarihan yun. Maraming ang di ba, napakulong, nakasuhan, di ba? Yun pa lang yung unang act mo is to abolish. That tells you a lot about this administration. At that point in time, he was not an anti-corruption advocate, right? 3 years from now, what happened? Belated na nalaman niya na may ganyan. So bakit mo inalis? If you really knew your history and the degree of corruption there is in every administration, you wouldn't want a PACC. So I don't understand whatever came to his head that his first act was alisin yan.
So, ibig mo sabihin, ngayong after 3 years, belatedly, anti-corruption advocate ka. So, that doesn't speak well. Nabuksan nga at naungkat nga ni Governor Chavit Singson yung mga issue sa kanya nung pagkakadawit doon sa Napoles scam na buhay pa ba yun yung kaso? Di ko lang alam kung ano na ang nangyari May ngayon. kaso Lalo na sa panahon ngayon, Prof, kung mabubuhay pa ba ngayon. Pero ang may alam ako, napatay na yung kaso, binuhay. At meron tayong alam na may kaso pero isinatabi muna. Pinarke. Para maging ombudsman. Ma'am, meron pong pahayag si Congressman Pulong Duterte. I-quote ko lang siya. Sabi niya rito, nung pagkakatalaga sa bago. God bless Philippines. Yeah. It's actually a mockery of all the legal processes for this secretary to be named as ombudsman. Diba? Opo. So, and opo. Ma'am, bilang panghuli na lang ma'am kasi yung panawagan po ni na yung lalo na doon sa mga kabataan na lumabas, magkaisa dahil para ito sa future nila. Muli itong nabanggit din ni Governor Chavit Singson. Though sinabihan siya ng ni Undersecretary Castro na ipaimbestigahan, the inciting to sedition daw, yung mag-stop ng klase, maggumawa ng mga pagkilos kontra korupsyon. Nagsabi naman dito si Remulla na John Vic na hindi yan inciting to sedition, inihimok nga natin na labanan ito. Pero sa kabuuan po ma'am, bilang panghuli, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakikita nila ang mga sitwasyon na ngayon maraming mga ganap, no? Maraming mga pangyayari. Ano bang dapat na pagbasa nito? Paano ba sila hindi mabiktima ng paglilihis? Paano ba na hindi sila mawala sa focus? Paano nila susuriin ng husto kung ano bang mga nangyayari ngayon? Ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Ano bang nangyayari? Ma'am. Alam mo, Admar, yung isang kong kaibigan ang sabi sa akin, ano ba yan? Labo-labo na. Ang daming kaguluhan. Talaga akong sinasadyang guluhin. Kaya kung ako sa inyo, tingnan nyo sino ba ang nagbibigay ng datos, paano nakuha yung datos ba ay tinitira lamang o demolition job sa isa o dalawang nakaupo sa pwesto, ano ba ang posisyon ng mga taong yon, anti-administration ba o naging independent-minded na gusto nilang maayos ang lahat na ito. Mahalaga ho sa atin itong usapan na ito kasi taxes ho natin ito. Sa tuwi ho tayong gumagalaw, except ang paghinga, may VAT na tayong binabayaran. Apart from yung ating hong income tax na ating contribution para sa ating bansa. May karapatan ho kayong magalit, may karapatan kayong sumali sa lahat ng pagkilos. Doon sa mga leaders ng iba't ibang grupo, sana mag-reach out, sana mag-usap-usap. Wag nating tingnan yung nasa tuktok, pero kung anong klaseng hustisya ang nais natin. Kasi marami na diyang ang hustisya nila ay tinabi, yung rights nila ay tinabi. Katulad ni Pastor Kibuloy, nabalita ko, nagkasakit uli, pang ilang sakit na yon, communicable, yun dahil sa sitwasyon niya. Pero hindi mapangtao na ibalik mo uli dun sa sitwasyon na gano'n na alam mo namang kahihinaan. So, tayo ho ay doon lamang sa katotohanan, doon lamang ho tayo sa dokumento. Pag may nagbigay sa inyo ng dokumento, tingnan nyo kung tama ba yan, at yan ba ay galing sa kung sino. Ayoko hong maging kaparte ang bawat Pilipino sa isang demolition job na sineshare online just because you thought that the documents were credible. So, maging maingat po tayo sa mga dokumento, pero be vigilant. Huwag po tayong sumuko dahil pag tayo sumuko, ay para na tayong natalo at sinabi nating okay lang magnakaw. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-ingat sila sa'yo. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayo, Prof. Salamat, Admar. Maraming salamat si Professor Malutikia.